resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. Dating magtotropa sa Taguig City, nagkasakitan sa gitna ng kalsada. Sa closed-circuit television o CCTV footage na ito, makikita ang isang binatilyo na sinuntok ng isang lalaki. Maya-maya pa, isa pang lalaki ang sumapak sa kanang bahagi ng mukha ng binatilyo, double punch! Sa isa pang CCTV ng barangay, nakagip naman ng kamera ang malakas na paggampas ng payong sa binatilyo. Galit na galit yarn! Nang may dumating na ibang mga tao, kumaripas na ang batang lalaki papalayo sa eksena. Ano ang dahilan kung bakit ang dating magtotropa daw na ito nag-friendship over na? At ano ang magiging pananagutan nila sa ginawang pananakit sa biktima? Ang mag-asawang tinawag naming Sam at Linda at kanilang pamilya na wala ng tirahan. Pero may magandang loob daw na lalaking kumupkup sa kanila. Magandang loob nga ba? Yung pala, may maitim umanong balak sa 15 anyos na panganay nila. Agad nila itong inireklamo sa barangay at mga pulis. Pero nang mahuli, nakalaya rin agad si Edgar. Kaya on the loose na ulit ang suspect. At sa paglabas ng warrant of arrest, sinuyod ng otoridad ang mga dibdib na lugar sa Bicol Region na naging hideout daw ni Edgar. Mapasakamay kaya ng mga otoridad ng suspect sa round 2 ng paghuli sa kanya. Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Lalaking kumupkop sa pamilyang walang tirahan, di umano'y may lihim na pagnanasa sa target niyang biktima. Ang sikretong malupit, ibubulgar na. Sa hirap ng buhay, minsan napapakapit ang ilan sa mga itinuturing nilang kaibigan. Tulad na lang ng mag-asawang Sam at Linda. Isang tricycle driver si Sam. Ang kita niya araw-araw hindi sapat para makapagbayad ng renta sa bahay. Nung nag-upisa po ang pandemic, napakahirap po talaga. Hanggang ngayon, ang naiuwi ko lang pera 300. Lahat-lahat na po, bali 600 na po lahat-lahat, boundary, gasolina. Hanggang sa makilala nila si Edgar, na isang caretaker ng abandonadong bodega sa Caloocan City. Itinago namin ang pangalan ng suspect para maprotekta ka ng pagkakakilanlan ng biktima. Time po na nagdadrive po ako ng tricycle, nakikilala namin siya pag daan-daan po dyan. Hanggang pong masalumuha, okay naman po siya. Yung time po na kasagsagan nga po ng pandemic, nakitira kami sa kanya sa bodega. Pumayag naman po siya. Nang palayasin sila sa dati nilang nirerentahan, open arms silang winelcome ni Edgar sa kanyang tinutuluyan. Share your blessings, ika nga, pero pare, hindi lahat pwedeng i-share, no? Kung ano yung kakainin namin, yun din ang kakainin niya. Maghahanap buhay ako para sa amin lahat. Wala nang ako siyang binabayaran, kuryente, tubig, sa akin po lahat yun. Ayon din kay Sam, napalapit na ang mga anak niya kay Edgar dahil tuwing payday, galante raw siya sa mga bata, binibilhan pa nga ng gusto nilang ulam. Pumasok ko ba sa isip niyo na gagawin ito? Hindi Yung sa inyong mga anak? Hindi po eh. Hindi ko akalaing gagawin niya. Siguro po sir, tinataon niyang wala kaming mag-asawa. Ang natitira sila magkakapatid. Sinasabutahin niya kami. Hindi namin nakakalaing ganun gagawin niya. Kilala namin siya medyo matagal na rin na nag-guard dyan sa isang factory. Matagal, nagsasama-sama sila doon na parang isang pamilya. Kaya nung nagsumbong, hindi rin kami makapaniwala na nangyari yun. Kasi mabait yung taong yun. Pero ang good neighbor naging most wanted dahil si Edgar nilapastangan daw ang 15 taong gulang na anak ni Sam na si Joanna. Hindi niya tunay na pangalan. Hindi ko ni-expect na ganong magagawa niya sa anak ko. Wala pa po akong kaalam-alam po nun. At wala pa po sinasabi sa akin yung anak na meron na pala sa kanyang una nangyari sa kanya. Agad inireport ni Sam sa barangay at pulis ang ginawang harassment di umano ni Edgar sa menor de edad. Pero nagkaaregluhan ng dalawang panig at hindi na itinuloy ni Sam ang pagsasampa ng kaso. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may mas malala palang ginawa si Edgar kay Joanna. Susunod, ano ang isisiwalat ni Joanna sa kanyang mga magulang? Yung pangalawang beses po nangyari, ito po yatang March yung last year. Doon na po yung nagsabi na yung anak namin na pangalawa na po. Sana po mahuli na po siya.
agad tinunton ng mga operatiba ang suspect. Abangan mamaya sa closed-circuit television o CCTV footage na ito. Makikita ang isang binatilyo na sinuntok ng isang lalaki. Maya-maya pa, isa pang lalaki ang sumapak sa kanang bahagi ng mukha ng binatilyo. Double punch! Ano ang magiging pananagutan nila sa ginawang pananakit sa biktima? May aksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. May aksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. Kinupkup ni Edgar ang pamilya nina Sam at Linda nang mawalan sila ng tirahan. Pero ito pala ang magiging mitya ng isang krimen. Dahil ang 15 taong gulang na anak nilang si Joanna, hinaras daw ni Edgar. Nakulong si Edgar pero nagkaaregluhan. May nalok po sa amin yung pamilya niya na pera. Naging practical na rin din po kami kasi kailangan din kasi namin yung pangupang po ng bahay. Ang time niyo, papapalayas po kami yun. Tinanggap na namin. Pero po yung kaso niya na yun, yung harassment, doon po siya naareglo. Yung hindi po niya po alam yung isang kaso pang gumugulong, hindi namin sinabi sa kanya. Dahil dito, nakalaya pansamantala ang suspect. Pero lingid sa kaalaman ni Sam, hindi lang pala ito ang sinapit ni Joanna sa kamay ni Edgar. Dahil hinalay niya ang menor de edad not once but twice. Nang magkaroon ng lakas ng loob si Joanna, inamin niya sa kanyang nanay ang totoong nangyari. Yung pangalawang beses po nangyari, ito po yatang March yung last year. Doon na po yung nagsabi na yung anak namin na pangalawa na po nangyari yun. Ako po, wala po akong kaalam-alam nun. Rape po siya. Kasi yun, pinamedical po siya. Hanggang doon po na nakulong po siya sa sangandaan. Hindi ko po alayan gano'ng ginawa niya sa anak. Kung sakali ho na siya makipagreglo sa inyo, may ng tawad, anong inyong balak? Sabi sa patawad, oo. Pero yung sa nangyari sa anak ko, never po. Talagang tuloy ang kaso. Gano po? Alam ko pong ito yung masaklap, sir. Pero paano nyo ilalarawan sa ating mga kababayan yung sinapit nyo ang hirap at sakit sa inyong damdamin, sir? Sana po, huwag na po sila magtiwala sa ibang tao. Kasi masakit sa akin eh. Naiisip ko siya. Pag-aaral niya. Type nga po bumaksak sa grade niya yan. Inunawa ko na lang siya. Masakit. Patong-patong na kaso ang isinampa laban sa suspect na si Edgar. Acts of lasciviousness at 2 counts of rape. Nang ilabas ng korte ang warrant of arrest itong June 2023, agad na pinlano ng CIDG DSOU ang gagawing pag-aresto. Tumulak sila sa Camarines Sur. Makatakas pa kaya ang suspect? Kabisa na rin ng warrant of arrest na inilabas ng Branch 1 Family Court, Caloocan City dahil sa kasong rape 2 counts. At nangyari yung krimen sa Caloocan pero nagtago ito sa liblib na bayan ng Camarines Sur dito sa May Bicol. No distance is too far para sa mga operatiba. Umaga man o gabi, tuloy ang hunting sa suspect sa joint operation ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG DSOU at NPD DSOU Caloocan. Agad silang bumiyahe papuntang Bicol Region. Proceed na tayo sa area. Yes, sir. Ang magiging senyalis natin pag nakita natin si Sergeant Egin sa inya, dediretso na tayo ron. Copy, sir, copy. Oo na. Nakita na natin any moment, anytime. Makikita na natin yung akusado. Ayun, sir. Kasama niya na. Hintayin natin yung ano. Hindi ko pa natatanaw eh. Nakita mo na siya. Ito na, sir. Nadasan, kasama niya na. Tawid mo na. Ito ka sa kabila. Baba! Sama na. Kasama yung pulis. Opo, tapos sa pama doon. Opo, tapos sa pama kung ano nagpapasabay po. Wala yun. Galing kami ng court. Bago kami pumunta rito, existing yung warrant of arrest mo, inuutos, ma-arrestuin ka. O yung papel mo, wala yun. So, nakausap na po natin sila ano po eh. Kaso council rape. Tulad ka noong June 15, 2023. Ngayon, may mga karapatan ka. Karapatan mong manahimik. Sa walang tibok. Karapatan pwede mo sabihin na maaaring gamitin. Pabor o laban sa'yo sa anumang bumat o
karapatan ka rin kumuha ng sarili mong abogado. No? Bumiyahe kami papunta ng Bicol and then nung mahuli natin, ibinahe na rin natin siya. So nag-travel tayo ng more than 400 kilometers para lang mahuli itong akusado na to. Tapos na ang masasayang araw ng bakasyon ni Edgar dahil sa kulungan ang bagsak niya ngayon. Kasi kala ko nga po dati okay na nag-usap na po kami ng yung complainant. Dati po okay na yun. Kaya nung pumunta pa sila sa Bicol, nagulat po ako. Sila sir pumunta po doon. Kaya nung sinabi na ganun may warrant, ayun, sumama po ako ng maluwag para ako. Matapos na, natakot ako nun nung una. Naiiyak ako Nagsisisi na nga po ako lagi, halos araw-araw kahit nung nandun ako po Magandang balita ito para kina Sam dahil sa wakas gugulong ang hustisya para sa kanilang anak na si Joanna. Salamat na nadampot siya yung time na yon. Gumaang yung dibdib ko. Susunod, lumapit sa resibo si Maricar para idulog ang ginawang pananakit sa kanyang pamangkin na si Buboy, 15 taong gulang. Resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Dating magtotropa sa Taguig City, nagkasakitan sa gitna ng kalsada. Sa closed-circuit television o CCTV footage na ito, makikita ang isang binatilyo na sinuntok ng isang lalaki. Maya-maya pa, isa pang lalaki ang sumapak sa kanang bahagi ng mukha ng binatilyo, double punch! Sa isa pang CCTV ng barangay, nakagip naman ng kamera ang malakas na paggampas ng payong sa binatilyo. Galit na galit yarn! Nang may dumating na ibang mga tao, kumaripas na ang batang lalaki papalayo sa eksena. Ano ang dahilan kung bakit ang dating magtotropa daw na ito nag-friendship over na? At ano ang magiging pananagutan nila sa ginawang pananakit sa biktima? Dati silang magtotropa na magkakampi sa namang laban. Pero ano kayang nangyari at sila na mismo ang nagrambulan? Kaya ang isang binatilyo napuruhan? Lumapit sa resibo si Maricar para idulog ang ginawang pananakit sa kanyang pamangkin na si Buboy, 15 taong gulang. Ayon kay Maricar, nagulat na lang siya noong umuwing duguan si Buboy nitong July 11. Umuwi po siya, sabi nga po, nung lagi niya kasamang linggit, si Buboy nga daw po nadali sa tulay. Nakita ko na yung reaction niya nung umaga, halos sa iskinita, tulala. Yung po pala, magdamag na siyang hindi natulog sa takot na hindi magising. Sa kuha ng CCTV video na dalang resibo ng tiyakin ng biktima, makikita kung paano ginulpi ang 15 anyos na si Buboy. Sa CCTV footage na ito, makikita si Buboy na nagpapahinga sa isang tulay. Ilang sandali pa, nilapitan siya ng isang lalaking naka-green na damit at bigla na lang siyang sinuntok sa mukha. Hindi pa natapos sa pananakit sa kanya, dumating ang isa pang binata at sinapak naman si Buboy sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Halos manakaut si Buboy. Ano ang inyong naging pakiramdam nung madiskubre nyo na naku nasangkot sa away itong bata? Masakit po para sa akin kasi bilang tiyahin, sa sitwasyon nila, nahihirapan po. Lalo po nung aktual na duguan, awang-awa po ako kasi ayoko po mangyari sa mga anak ko. Makalipas lang ang isang buwan, muli namang nakaranas ng daka si Buboy sa kamay ng kapwa menor de edad. Sa CCTV footage ng barangay, makikita ang isang binatilyong nakaitim na t-shirt, nagigil na hinampas ng payong si Buboy. Bakas pa ang bukol sa ulo ng binatilyo. Ito nga po yun, bukol ko po, di pa po nakawala. Para mabigat po yung bakal ng payong Tad-tad po ng palo. Pinagaganon-ganon po sa akin. Sunod-sunod. Parang gusto na po nila akong patayin. Kada gala ko po pag tuwing nakikita po nila ako, banat po ng banat sa akin yung mga yan. Para pong may namalit ako. Si Maricar na ang tumatayong magulang ni Buboy at ng 3 pa niyang maliliit na kapatid mula nang iwanan sila ng kanilang ina. May sariling mga anak si Maricar kaya nakakati na raw minsan ang kanyang atensyon. Pero pagdating daw sa ginawang pananakit sa kanyang pamangkin, handa niya raw itong ipaglaban. Kung nagawa ng mga magulang nila para sa akin, kahit balang wala akong may tulong pinansyal, sa pag-aaruga na lang.
wala man akong matulong sa financial, mailaban kita. Kasi masakit din po para sa akin na itawag na lang na, ito si Buboy, patay na. Sakit po para. Kasi hindi po bawat oras nakikita ko siya, nababantayan ko. Makalipas ang mahigit 2 linggo mula ng pagkakampasin siya sa kalsada, sa bahay na lang muna naglalagi si Buboy sa takot na muli siyang saktan. Dito na lang po, pag gusto ko po lumabas, sa kumpitera na lang po ako napunta. Umiiwas na lang po sa kanila. Yan na lang po iniisip ko, pamilya ko po. Kasi po gusto ko po makita sila. Gusto ko po makita yung mga kapatid ko lumaki. Baka di na po nila alam, patay na ako. Kaya po di na po ako napunta sa iba lugar. Dahil sa ulo hinampas ng payong, may ilang pang peklat sa noo at bukol sa ulo si Buboy. Pwede mo ipakita sa amin yung mga marka ng pagkakabugbog sa'yo? Napapalo po ng payong. Ito po. Ito? Ito po. Bukol. Okay. Dugo po yan. Yan yung dumudugo. Masakit pa ba? Tingnan mo nga. Apa, masakit pa po pag ginagalaw. Ano pinampalo dyan? Yung tangkay o yung hawakan? Yung hawakan po. Napakasakit po, nahihilo po. Oh. Para po nawawala po sa sarili ko. Ikaw ba natatakot para sa buhay mo? Nandun pa yung mga yun, yung tropa na yun. Opo. Natatakot ka? Kasi po papasok po ako na school eh. Oo. Baka po abangan po ulit nila ako. Dating tropa raw ni Buboy ang mga gumawa nito sa kanya. Pero kumalas daw siya sa kanila matapos siyang balikan at saktan ng isang grupong nakaalitan nila. Kasi po yung tropa ko po nagpapasundo. Pagsundo po namin, bigla na po kami nabanata. Tapos pinatakbo ko na rin po yung tropa ko niyan kasi pinagbibintangan po siya ng hold up. Pinas po sa FB, nag-viral po lahat. Ang dami po nakakita. Hindi naman po totoo yung kinukwento nila ng hold up. Mga kabarangay daw ni Buboy ang bumanat sa kanya sa tulay, habang taga-Karatig barangay naman ang humampas sa kanya ng payong. Ito po si yan po yung tatlo na yan. Ayun po talaga si nagbenta sa akin. Ito naman po sa payong. Dito po ako sa gilid. Ayun na po ako. Pupulot na po ako niya. Si po. Taga-lower. Bigutan. Ayun po yung nampapalo sa ng payong. Ano ba to? Inabangan ka? Opo. Ako po yung nakatayo po ako doon. Oh. Nakita po nila ako. Doon po nila ako pinagtutulungan. Okay. So nagkita kayo? Nananahimik lang po ako. Ganun ba? Opo. Mas bigla po nila ako inano. Nitong Agosto 2, nag-aay na ng formal na reklamo sina Maricar at Buboy sa opisina ng VAUSI o Violence Against Women and Children ng kanilang barangay. Dito namin natuklasan na nagkaroon na pala ng kasunduan noong Mayo na hindi na uulitin ng grupo ang pananakit kay Buboy. Pero dahil may panibagong insidente nitong Hulyo, nagpasya ang kanilang punong barangay na hanapin at ipatawag na ang mga batang nahagip sa CCTV video. Bigyan ng ng tanod na team leader, paki-assist na lang sila. Bali ito po, patawag po sa isang minor po, dito po sa may lugar po ng Bagong Bayan. Kaya po ngayon, pupuntahan po namin siya at para mapatawag na rin po siya at makausap po na nagreklamo at madala po dito. Nang hanapin ng mga tanod ang batang si Michael, hindi niya tunay na pangalan. Bigla na lang daw itong naglako sa kanilang lugar. Ano kuya sir? Ano po? Wala po ma'am, ang sabi po doon ng mga beb, lumabas daw po at bibili ng pagkain. Pati daw po yung tatay, bumili lang daw po ng pagkain kaya po. Pero tinignan po namin yung buong bahay, hindi naman po namin. Wala po talagang tao doon. Ang say naman ng mga neighbor ni Michael, marami na po reklamo talaga yun. Kahit nga ito, nakikipag-away dito. Napunto ko nga rin yan eh, gawa ng minura ako niyan eh. Ay, kailangan talaga disiplinahin siya. Para sa akin talaga. Kasi salo sa dito sa lugar namin eh. Para naman matunton ng isa pang kagrupo ni Michael na siyang humampas daw ng payong kay Buboy, nagtungo ang mga tanod sa kabilang barangay para magpatulong na hanapin ito. Sinitan niya, kaliwa. Unang bahay kayo, unang bahay. Kaliwa. Apo. Doon na po siya kuya sa may babae. Sino? Nang makuha ng barangay ang batang si Dennis, hindi niya rin tunay na pangalan na siyang may hawak ng payong sa video. Agad siyang dinala sa barangay para isama sa harapan ng dalawang panig sa VAUSI officer. Bakit mo naman nagawa yun?
Bigla po sila nagsibabaan. Ay sumapak po sa akin sa ganito. Sino yung sumapak sa'yo? Hindi po kilala yun eh. Ang problema dito, hindi mo nakilala yung nanapak sa'yo. Bakit siya ang pinokpok mo? Hindi, kasama po siya doon. Kasi nga, alam nyo, yung palagi kayong nasa labas ng bahay, tambay ng tambay, yan, alam nyo, wag nawang madala kayo dito uli ha. I-monitor na ngayon, mula ng isang gabi, dahil na-report na yung tulay ng mahogani. Once na kayo dyan dala uli dito ha, gagawin ko po ang proseso. Kasi kapag paulit-ulit, na nare-reklamo dito, ini-endorse na namin, inire-refer na namin sa LSWD kapag 14 pababa. Pero kapag 15 at may nagreklamo, ibig sabihin may complainant, pwede po yan bahay pag-asa. Kasi iba yung gano'n na nasakitan na. Pasalamat ka, ang gusto lang naman nila ay makaharap kayo, kasama magulang, na magkaroon kayo ng pirmahan, na wag nang mauulit. Ibinigay na rin ni Dennis ang pangalan ng iba pang kasama niya sa grupo na nanakit kay Buboy. Pwede mo bang isulat yung mga pangalan ng mga kasamahan mo? Kahit hindi ngayong araw na to, sisikapin namin na maano yan lahat. Hindi ko po alam yung ano eh. Isulat mo yung alam mo, dali. So po marami pa po dili. Sulat mo nga. Mga kakilala mo. Kasama mo eh. Ang akin lang, alam mo ngayon na may umaano sa pamangkin ko, hindi porkit alam yung walang magulang, igagano ninyo. Alam ko yun eh, kasi po nabulat din po kasi ako eh. Kung ganyan na ano, ayoko nang maulit. Siyempre po naawa po kasi ako doon sa nangyari sa kanya. Eh pasensya na po kung ganyan po yung nagawa ko. Maging ang ina ni Dennis humingi ng dispensa para sa nagawa ng kanyang anak. Pasensya na po sa ginawa ko ng anak ko si... Halimbawa po mangyari po yung ganyan po ulit. Handa mo naman po kami humarap. Sa akin lang, sana pangahawakan ko yung mga pinangako mo. Pinapirma rin si Dennis at ang kanyang ina sa kasunduang hindi na muling guguluhin si Buboy. Dahil nagkaroon sila ng kusang loob nilang pagkakasundo. Yung mga nakalista pa rito, ito ang tatabauhin namin na sisikapin namin na iisa-isay namin itong mapatawag para makausap din yung complainant. Sa mga minors na kapag sila may mga ganyang pagkakataon sa rumble, pumunta agad ng barangay para masolusyonan. Mapatawag po yung mga gawa ng violence sa kanila para magkaroon po ng maayos na solusyon. At matapos nila itong lagdaan, ang dating magkaibigan nagkapatawaran. Ang anumang hindi pagkakaintindihan, huwag nang paabutin pa sa pisikalan dahil ang karanasan, laging hindi maganda ang kinahihinatnan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel